Lalaki ang nalunod sa isang palaisdaan dito sa Barangay Catmon, Malabon. Alas 5 ng hapon kahapon nang mamangkaraw si Loynel Rosas kasama ang kasintahang itago na lang natin sa pangalang Rina, 17 anyos rin, sa palaisdaang binabantayan ng pamilya ni Rina para magpalipas oras. Nagulat na lang daw yung ina ni Rina nang makarinig ng sigaw mula sa palaisdaan at makitang nalulunod na yung dalawa. Agad na nasagip si Rina ng mga kapitbahay pero hindi nakuha si Loynel. Tumawag na sa klolo ang mga kaanak ng binatilyo sa Malabon Rescue at sa Coast Guard. Bigo yung dalawang ahensya na mahanap ang biktima. 3 beses hinanap buong magdamag ng Malabon Rescue si Rosas pero di pa rin ito nakita. Pinangangambahang nalubog sa burak dun sa ilalim ng palaisdaan yung biktima. May 7 talampakan ang lalim ng tubig at 2 hektarya naman yung lawak ng fish pond. Pinagpaumaga na iga ng rescuers yung paghahanap dahil nahihirapan daw silang maghanap sa dilim. Nagsabi rin yung Coast Guard kagabi na babalik ngayong alas 6 ng umaga dahil umalis nga sila kagabi nang maubusan ng hangin yung kanilang tangke at saka pagpapatuloy yung pagsisi doon sa palaisdaan. At samantala igan yun namang si Rina ay nasa maayos ng kalagayan at nagpapahinga rito sa bahay nila malapit dito sa fish pond. At yan muna ang pinakahuling balita mula rito sa Malabon. Balik sa iyo, Igan. Maraming salamat, Tricia Safra. Muling paalala po sa mga motorista, lalo na ngayong panakanaka po yung pag-ulan, magdoble o triple ingat pa nga sa pagmamaneho. Sa Makati City, 4 na sasakyan ang nagkarambola. Yan po ibabalita sa atin ni Ian Cruz. Ian. Yes, Igan, magkakadikit pa nga ang 4 na sasakyan ng datnan ng GMA News pasado alauna ng madaling araw kanina. Nangyari, Igan, ng karambola sa kanto yan ng Chino Rosas Avenue at Tito Cruz Street sa Barangay Santa Cruz, Makati. Naka-full stop daw ang mini truck kasunod ang 2 pang kotse nang mangyaring aksidente. Ang sinisisi ng driver ng mini dump truck at ng 2 kotse ay ang driver nga ng isang Honda Civic na binangga ang likuran ng isang Corolla. Sa lakas ng impact, Igan, kaya nadamay pa nga yung 2 kotse na nakahinto rin. Gate naman ang driver ng sinisising kotse na si Francis Orolio, may iniwasan daw kasi siyang motorsiklo kaya daw nangyari ang aksidente. Patuloy pang iniimbestigahan, Igan, ng Makati Traffic Enforcement Unit ang insidente. Balik muna sa iyo, Igan. Okay, maraming salamat, Ian Cruz. Ayan, kagaya niyan. Kung mag-sudden brake man yung truck, napakalapit nung nasa likuran mo. Kaya nga, di ba ang turo nga, kung dumaan sa mga pag-aaral ng pagmamaneho, isang sasakyan o 2 pa nga ang pagitan mo dapat. Yes. Sabi naman, hindi nga, traffic nga sa Maynila, kaya nga bumper to bumper. Pero gabi naman nangyari ito, madaling araw. Tsaka sabi talaga, that's the no tailgating rule. Oo. Sa Amerika nga, pagka lumapit ka na ng konti, huhulihin ka na agad, di ba? Hindi ba ako na-invento yung sasakyan pag friend mo, nakatigil agad? Totoo, may talaga distansya siyang- ng konti. Oo, Wala siyang motion. sticker sa likod, yung distansya, amigo. Or pag nababasa mo ito, masyado ka nang malapit. Ayan. Meron naman na gano'n nga, may nakalagay, pero habang binabasa niya, umaandar din siya. Hindi niya mabasa, kaya lumapit siya. Ano daw? Ano daw? Bag. Distansya pala. Samantala, ito po, muling nangalampag ang ilang empleyado ng Philippine Airlines. Isang motorcade ang isinagawa ng Philippine Airlines Employees Association of Palaya sa harapan ng tanggapan ng Department of Labor and Employment kahapon. Nagbitbit pa sila ng kabaw na anilay simbolo ng pagkakalibing daw sa seguridad nila sa trabaho. Nagtungo rin ang grupo sa Mendiola para iparating sa Malacanang ang kanilang hinaing. Dismayado ang Palaya sa pagpapatibay ng DOLE sa March 2010 desisyon nito na pumapabor sa PAL na gawing contractual ang mahigit 2,000 regular employees nito dahil sa cost-cutting measures. At ayon sa Palaya, hindi ito naniniwala na nalulugi ang Philippine Airlines. Samantala, mas lumalakas ang anggulong sa frat war nga nag-ugat ang bar exams blast sa Maynila nitong Setyembre. Narito ang Hirit Justice Secretary Laila De Lima. Well, if you have such a scenario or if you have such a situation where at least 3 members of the same frat are being implicated, so what does it show to you? Bukod sa nauna ng sumukong Alpha Phi Omega fraternity member na si Anthony Nepomuceno, pinaghahanap na rin ngayon ng NBI ang 2 pang kabrad niya na sangkot din umano sa naging pagsabog sa Maynila. Posible raw maharap sa reklamong conspiracy o accomplice sa krimen ang 2 suspect. Ang isa sa kanila may artist sketch na mula sa NBI noong nakaraan pang linggo. May taas na 5'7" hanggang 5'9" at malaki ang pangangatawan. Ang lalaking ito raw ay nanutok ng baril sa isang saksi ng masukol si Nepomuceno. Matapos ito makitang naghagis daw ng granada.
Umapila naman sa DOJ si dating Justice Secretary Silvestre Bello na isang APO member din na pangalanan muna ang mga naturang suspect. Labas tayo ng Pilipinas sa Moscow, Russia naman, isang bangko ang sinalakay, pero hindi na mga hold-upper, kundi na mga pulis. May pagkakaiba ba sa atin ngayon? Nakambas ang mga pulis ang umatake sa National Reserve Bank na pag-aari ng isang Russian billionaire. Abay, kuwang-kuha ho yan sa CCTV footage ang pagsalakay sa bangko. Pakay daw ng mga otoridad ng ilang dokumento para sa isang sinasagawang criminal investigation laban sa may-ari ng bangko. Pangkaraniwan na sa Russia ang pag-raid ng mga pulis sa mga opisina ng malalaking negosyante na naharap sa mga kaso laban sa gobyerno. Ba't sila nakamask? Oo nga. Mukha sila tuloy magnanakaw. Oh. May search warrant ba yun? Oo nga, no? Huwag gayahin dito sa Pilipinas, ha? Baka hulid up, ha? Eto naman po, amazing pero scary rin na balita mula sa Germany. Yan ay matapos magkaroon doon ng isa namang higanteng sinkhole. May laking 30 meters by 30 meters at lalim na 20 meters ang sinkhole. Malaki. At kinain ng malaking hukay na itong isang sasakyan at bahagi ng garahe ng isang bahay. At bago raw ang insidente, nakarinig ang ilang residente sa lugar ng kakaiba at malakas na ugong. Sa kabutihang palad, wala namang nasaktan sa pagbigay ng lupa, pero para makasiguro at makalumaki pa ang guho ng lupa, inilikas na ang ilang pamilya sa paligid ng sinkhole. Wow, paano? Laki, Hindi, no? maging mabait ka lang talaga sa kapwa mo, no? Hindi, paano? Di ba? Paano mo malalaman na yung ilalim nun ampaw? Oo. Di ba? May mga engineer, civil, may mga geologists, may mga katabi kang bahay. Hindi naman partikular na bahay mo mag-aagano. De majeur. Love your neighbors. Limestone, di ba? Oo. Limestone. Sa atin naman hindi pwede, hindi ganon ang posibilidad na mangyari yan. Although may mga limestone area tayo, pero bundok hindi siya yung parang residential area. At balita na mula sa Amerika kung saan nagsimula na ang kanilang pinakaabangang midterm elections. Kaya naman ang mga botante doon, pila-pila na sa mga polling stations. Pinaglalabanan sa eleksyon kung mananatili pa sa partido ni US President Barack Obama ang kontrol ng Senado at House of Representatives. O mapupunta na ito sa kanilang mga mortal na kalaban, ang Republican Party. At kung makukuha ng dagdag 40 seats sa House at dagdag 10 seats sa Senate, ang Republicans, makukuha na nila ang tagumpay. Ang resulta, maharang na nila ang mga isusulong na panukalang batas ng Obama White House. Base sa mga naunang poll surveys, tihado ang mga kapartido ni Obama dahil sa hindi sumisipa ang ekonomiya ng Amerika at dumaraming bilang na mga walang trabaho doon. At bukod sa mga congressional race, importante rin ang ilang pagbobotohang panukala. Tulad na lamang ng legalization ng marijuana para sa state of California. Wow, Repa Pipaps! Lilipat na yung mga tao sa California pagkatapos. Tuwa si Igang Joey Pepes me. Herbal. Okay. Pero, di ba, mas magandang campaign din ng mga kakampi ni Barack na silang manalo para maisulong itong mga... Kasi kung kalaban din at pangharang, lalo hindi ususunod ang ekonomiya nila. Pero yung mga dahilan na sinasabi nila kung ba't ayaw nilang iboto ngayon yung mga kapartido ni Obama, parang yun yung mga Napago dahilan yung kung pangako bakit natalo yung Republicans nung Oh, nanalo naman si change. Obama, di ba? So, exciting yung kanilang elections. Okay, kasunod ng pagkakasabat naman ng explosive material sa ilang cargo planes. Dininig po ng pagsabog ang embahada ng Switzerland at Russia sa bansang Greece. Ayon sa mga otoridad, pawang mga parcel bomb o mail bomb din ang sumabog sa kabutiang palad kapwa naganap sa labas.